Good morning po. Kain po tayo. Ito po ang ulam ko, dilis. Masyadong sentimental sa akin ang dilis na ito kasi nung bumiyahe kami galing Davao, nung dumaan kami sa Leyte, may mga nagtitinda ng dilis doon. Yung anak ko kasi ang kumuha, sabi niya masarap ito, mami. Yun nga pala, yung anak kong namatay kailan lang. At saka isang buwan niya ngayon, yung huli naming pagkikita. Nung pumunta siya dito sa bahay, kinaalala ko talaga. Sobrang sakit ang bigla niyang pagkawala. Hindi man lang nagkasakit ng matagal. Nang maramdaman niya yun, hindi namin alam kung ano talaga. Basta nakatanggap na lang kami ng tawag. Yun, nasa St. Luke's Hospital siya. Ayun na. October 2 po yun. At wala na. Nung dalhin siya sa hospital, wala na pala. DOA na siya. Kaya sobrang sakit ang dumating sa aking pamilya. Na kailan lang birthday ko noong September 20, magkasama kami. Ang saya-saya pa namin dito sa bahay, nagkakantahan, dahil dinala pa niya yung sounds niyang bago dito sa bahay. Yung kapatid ko nasa Montalban, nagpunta pa rito. Tsaka yung mga kaibigan niya. So, ang saya-saya namin. Tapos, bigla na lang siyang nawala. At ngayon nga, yung araw na to, naalala ko na birthday ko noon. Nandito siya. At nang kinabukasan, kasi dito sila natulog. Kinabukasan, umuwi na sila. Nasa pintuan siya. Sabi pa niya sa akin, Mami, sa Pasko dito kami, dito tayo, sama-sama tayong ng Christmas. Pero sa New Year, kanya-kanya na tayo. Yun ang huli niyang salita sa akin. Yun ang huli niyang sinabi sa akin. Sa hindi po nakakaalam at nakakakilala sa aking anak, nag-iisang anak kong lalaki. Bata pa po yun, 43 years old. Bali, 3 po yung anak niya. Pero yung anak niya, ang isa ngayon, yun talaga, yung 4 years old. Yun talaga ang magkasama sila sa bahay. Mahal na mahal na yung anak niya. Nung piyesta sa amin, umuwi pa kami. Dinala namin ng kanyang sasakyan, yung Innova, ng Baylan kami. Yun nga, nung pabalik na kami, pagdaan namin sa Visayas, sa Leyte. Ito, bumili kami ng daing, tuyo, pusit. Sinasabi niya, Mami, masarap ito, hindi gaanong maalat. Pero hindi ko akalain ngayon. Hindi ko akalain na sa isang iglap na makawala siya. Ngayon mo, kung nasaan ka man, miss na miss ka namin. Mahal na mahal kita bilang anak ko. Minsan, kung may pagkukulang man ako, sorry. Pero halos madurog na yung puso ko. Halos, ang hirap tanggapin ng pagkawala mo. Ang hirap mag-move on. Ang hirap talaga. Ang hirap. Pero pinipilit namin na makarecover kasi wala na. Ano pa nga naman ang magagawa ko? Anong magagawa natin? Kinuha na siya ng Diyos. Kaya buong puso ko na lang tatanggapin. Although kung minsan, tinatanong ko ang Diyos, bakit yung anak ko pa na mabait, wala naman siyang atraso, matulungin pa siya. Maraming nakakaalam, maraming mga nakakakilala sa kanya. Alam niya
Alam nila kung gaano ka bait yung anak ko, kung gaano ka matulungin. Kung mayroong hihingi sa kanya, hindi siya marunong magsabing hindi. Kung kaya lang niya, binibigay niya. Tapos yun nga, siya pang nawala, siya pang biglang ginawa ng Diyos. Pero ano magagawa ko? Yun ang yun ang tinadhana, yun ang tinakda ng Diyos. Kaya, Bong, sana magkaroon ka na ng kapayapaan sa piling ng ating Panginoon. Huwag mo lang kaming babayaan. Alam ko ang isang mga katulad niyo nawawala. Pag humingi sa Panginoon, yun daw ang pinakikinggan ng Panginoon. Sana, ilingin mo naman sa Kanya, sa ating Panginoon. Bigyan ako ng kalakasan, magandang kalusugan, mga kapatid mo, yung anak mo, yung mga pamangkin mo. Marami silang nagdadalawati sa iyo, Bong. Marami, Bong. Salamat po. Thank you sa aking mga followers, mga kaibigan, non-followers, mga kamag-anak, mga pinsan ni Bong na nagmamahal sa kanya. Maraming salamat po. Pagkikiisa sa amin nung mga araw na nawala na binuro siya. Sa mga kaibigan niya, maraming salamat po sa inyo. Thank you po. Good morning po. Have a nice day. Thank you for watching po.